Mangkukulam na may siyam na buhay. Kanole Horror Story. Inaabangan ni Vicky sa airport ang kanyang asawa na si Roland. Halos 4 na taon itong hindi nakauwi. Magmula nang ito ay pumunta sa bansang Amerika. Nagawang mag-abroad ni Roland dahil sa hirap ng pamumuhay sa kanila. Samahan pa ng pangungutya ng mga taong may kaunting pera. Sa pag-uwi ni Roland mula sa Amerika, dito nila naranasan ang kahit paanong guminhawa ang pamumuhay. Nakapagpatayo sila ng bahay at nakabili ng isang sasakyan at 2 ektaryang bukid, tapos 1 ektaryang manggahan. Nang dahil dito, dumami ang kanilang kaibigan, yung mga taong hindi namamansin sa kanila noon, ngayon ay naging mabait na sa kanila. Nang dahil sa medyo maganda na ang kanilang buhay, nagiging tampulan pa rin sila ng mga kwentuhan ng mga taong kismoso at kismosa at inggitera at inggitero sa mga panahon na yon. Magpagayon pa man, kahit na kilala na ni Roland at ni Vicky, yung mga naninira sa kanila ay pinababayaan lang nila yon. Sabi nga ni Roland, hanggang paninira lang ang kayang gawin ng mga taong yan, at magpahanggang sa pagtanda nila, maninira pa rin sila at hindi aangat ang pamumuhay. Ang bokabularyo kasi ni Roland at Vicky, tatanda na lang silang kismoso at hindi aahon sa pamumuhay dahil buhay ng iba ang inaasikaso nila. Isang araw, yung taong masama ang pag-uugali sa kanila noong araw ay lumapit. Ang lalaking yon ay tawagin na lang natin sa pangalan na Pigol. "Roland, kamusta?" Bati nito sa kanya. Ayos lang, Pigol. Ano atin?" "Asensado na, ganda ng kotse." Ikaw ba, mukhang sinuwerte tayo sa bansang pinuntahan natin ah. Ano bang mga racket-racket natin doon? Siyempre, matipid tayo eh. Tsaka pamilya lang ang iniisip ko. Kung iba-ibang OFW lang ako, tiyak na yung kinikita ko ron, kulang pa sa pagluloko, di ba? Hindi nga. May racket ka doon ano? Sama mo naman ako. Imposible namang nagmamaneho ka lang sa Amerika. Magkano ba sweldo ron? Pigol naman, wala namang husgahan. Ikaw naman, para namang hindi mo kilala ang pagkatao ko. Hindi kasi, Roland. Dito sa barangay natin, tampulang ka ng kwentuhan. Alam ko yun. Alam mo, Pigol, wala naman akong pakialam sa mga sinasabi nila. Basta ang akin, wala akong ginagawang masama. Sabihin nila ang gusto nilang sabihin, hanggang dun lang naman ang kaya nilang gawin. Kahit na bali-baligtarin ng mundo, hindi sa pagyayabang ako meron ng magandang buhay. Samantalang yung mga taong nagsasalita ng hindi maganda sa akin, hindi naaangat ang buhay niyan. At ang pinakamasakit pa niyan, baka abutin na sila ng kamatayan nila, hindi pa nila napapaangat yung mga buhay nila. Nakakalungkot naman yun, Pigol. Konting lamig lang, Roland. Malamig naman. Teka, parang tinangay ka yata rito ng masamang hangin ah. Ano bang atin? Kasi Roland, may problema ako eh. Yan na yun. Roland, alam mo namang ngayon lang ako lalapit sa'yo. Siguro naman hindi ako mapapahiya. Tsaka alam mo naman na noong araw, meron talaga kaming malawak na source na pinagkukunan ng hanap buhay. Pero siyempre nauubos din yun maluho kasi yung mga kapatid ko lalo na nung mawala si ama. Pinagparte-partehan namin yung lupa. Yung napunta sa akin maliit lang, naibenta ko rin. Pigol, wag mo na akong paikot-ikutin. Ano ba kasi yun? Roland, baka naman pwede mo akong pahiramin kahit mga 10,000 lang. Plano kasi ni Mrs. na magtayo ng bahay. Di ba may bahay kayo?
Na ibig ko sabihin, magtayo ng bahay sa harapan tapos lalagyan ng tindahan. Oh, ganun ba? So, wala kayong puhunan, ganun? Parang ganun na nga. Pero meron namang konti, kaya lang hindi pa rin sasapat eh. Roland, huwag ka mag-alala. Kahit naman paano, pag kumita kami ron ibabalik ko sa'yo ng paunti-unti. Ganun ba? Sige, ganito Pigol Kakausapin ko lang yung asawa ko. Teka, malalaman ko ba yung sagot? Ngayon? Oo, sandali lang. Tatawagin ko lang si Vicky. Vicky! Halika rito! At kakausapin ka raw ni Pigol. Ano yun? Magandang araw, Vicky. Walang maganda sa araw, Bicol. Pigol, ikaw naman. Bakit ba sumbakol yung mukha mo? Kagigising lang ba't nakamangot ka pa? Teka nga. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Huwag ka namang ganyan Vicky, kasi kakwentuhan ko yung asawa mo, si Roland. May kailangan kasi ako. Tapos? Magpapatayo kasi kami ng bahay sa harap. Tapos, kulang kami sa pampagawa Lalagyan sana namin ng tindahan. Humihiram ako ng 10,000. Kaya lang, sabi ni Roland, sasabihin pa raw sa'yo. Mas mainam pa kung ako na lang ang magsabi. Para mas formal, di ba? Pigol, ito ang sasabihin ko sa'yo. Madaling magpautang, pero mahirap maningil. Tsaka, hindi ba? Kayo nga itong may malawak na lupain? Dati yun, Vicky. Alam mo namang wala na si ama. Nagparty-party na kaming magkakapatid. O kahit na, hindi ba noon? Grabe mo kami hamakin. Vicky, hayaan mo na, wag mo nang binabalikan pa yung nakaraan. Hindi, Roland. Hindi tama yun. Noong araw nung hindi ka pa pumupunta sa Amerika. Grabe kung hamakin tayo ng taong yan tapos ngayon pauutangin mo. Hindi naman sa ganun, Vicky. Kaya nga tinawag kita para ikaw ang magdesisyon. Alam mo naman na dito sa bahay natin, ikaw ang boss. Paano kung ayoko siyang pautangin? Pigol, hindi kita pautangin. Galit ako sa mga taong tulad mo at baka akala mo, hindi ko alam, na ikaw ang isa sa nagkakalat ng hindi naman namin ginawa. Ginagawan mo kami ng issue kahit na hindi naman totoo. Alam mo, pag ako nabwisit sa'yo, ipapabarangay kita. Vicky, wala akong kinalaman doon. Baka naman meron lang ibang taong nagsasabi tapos sinasabing sa akin ang galing. Hindi, totoo yun. Pigol, sa'yo talaga yung nagmula at narinig ko pa yun. Naalala mo, nung nandoon ka sa may bilihan ng bigas sa kanto, bit-bit mo pa nga yung 1 kilong bigas. May kausap ang 2 tricycle driver. Napadaan ako gamit tong pick up ko. Ako mismo ang nakarinig. Narinig ko lang din yun sa iba kahit na, hindi mo na dapat pang pinagkakalat yung mga ganon, Pigol. Kung alam mong mali, wag mo nang sinasabi. At kung alam mo namang tama na hindi naman totoo, wag mo nang pinagkakalat. O ngayon, sa kabila ng panggaganyan mo, lalapit ka rin pala sa amin. Pigol, nagdesisyon na ang asawa ko. Hindi ka namin maaaring pautangin. Kung ako lang wala naman sa akin yun kasi wala namang katotohanan yun. Kaya lang syempre ibang damdamin at puso ng mga babae. Diba? Pigol, huwag ka sanang magtampo. Sana'y maintindihan mo rin ang side namin. Ganun ba? Kayo ganyan naman talaga pag yumayaman Anong sabi mo? Wala, ibig ko sabihin, ganyan naman talaga yung taong may pera talagang nagiging practical lang. Pasensya ka na, Pigol. Sige na at meron na akong gagawin. Sige, Roland. Vicky. Pag alis ni Pigol, ang wika niya sa kanyang sarili, hindi siya papayag na habang buhay mamamayagpag ang mag-asawang yon. Sa totoo lang, sa dami ng inuutangan ni Pigol, kay Roland at Vicky lang siya napahiya. Yung mga una niyang inutangan ay halos hindi na niya nabayaran, kaya't sumubok siya sa mag-asawang yumaman, pero sa pagkakataon na yon ay napahiya lang si Pigol. May araw din kayo. Pababagsakin ko kayo! Sigaw ni Pigol pero wala namang nakadinig.
masakit sa kanyang karamdaman yung pangpapahiya ni Vicky at ni Roland. Nang dahil dito, lumapit siya sa kaibigan ng kanyang ama na isang napakataas na uri ng mangkukulam na tawagin na lang natin sa pangalan na Matandang Biyernes. Tao po! Lola Biyernes! Tao po! Ano yun, Pigol? Ay magandang gabi po. Anong maganda sa gabi? Himala. Ngayon ka lang napadpad dito. Lola Biyernes naman. Di ba? Nung buhay pa si ama, kasama niya ako rito minsan. Oh, tama ka. Ano bang atin? Pwede bang pumasok at pag-usapan sana natin ng maayos? Sige. Pagpasok ni Pigol ay pinaliwanag niya kung paano siya napahiya sa mag-asawa. Magpagayon pa man, natawa lang ang Matandang Biyernes at sinabi pang, talagang gano'n ang buhay. Masama ang ugali mo, hindi ka dapat napahiramin. Kaya nga lang po ang mali, Lola Biyernes. Grabe, hiniya ba naman ako sa maraming tao? Ganun ba? Hindi ka tanggap-tanggap yun, Pigol. Kaya nga ho. Lola Biyernes, kaya niyo bang pagbigyan yung kahilingan ko? Bigyan lang natin ng leksyon ng dalawang yon. Mayabang nagkapera lang Sa totoo lang, ganon naman talaga ang buhay. Kahit na hindi mo naman niyayabangan ang mga tao, kapag nakita kang merong magandang hanap buhay ay mayayabangan na sayo. Sabihin na nating insecure, sabihin na nating inggit, sabihin na nating hindi patas para sa kanila ang buhay. Napapayag ang Matandang Biyernes sa kagustuhan ni Pigol. Nang dahil dito, pinagkatikatin niya ang katawan ng mag-asawa. Ang kati naman, Roland. Maligo ka ron. Hindi, kaliligo ko lang maglagay ka ng lotion. Mas lalong kumakati. Maligo ka uli. Roland naman. Buong magdamag nangangate ang buong katawan ni Vicky. Kinabukasan, si Roland naman ang inatake ng pangangate. Akala ng mag-asawa ay simpleng pangangati lang sa katawan yung nararamdaman nila. Ganon pa man, nagtungo sila sa pinakamalapit na ospital. Ayon naman sa mga doktor, wala daw nakita ni maski ano. Kung allergy naman daw yon, pinayuhan lang silang huwag kumain ng mga malalansa, katulad na lang ng mga pagkaing dagat at pagkaing ilog. Ang hirap naman ng ganito. Para tayong merong sakit sa balat. Oo nga Ang iniisip ko pa nga, di ba buntis ako? Baka mamaya pati yung anak natin mahawahan. Hindi yata marunong yung doktor na yun Lumipat nga tayo sa ibang ospital. Kunin na lang natin yung kakilala kong magmaneho. Hindi ko kaya, baka mabangga pa tayo. Kinuha niya ang kanyang kumpare na tawagin na lang natin sa pangalan na Ulto. Paring Ulto, pag-drive mo nga kami. Sige pare, saan ba tayo pupunta? Teka, bakit ba kamot kayo ng kamot? Paring Ulto, ang kati ng katawan namin ni Vicky. Ganun ba? Sa ospital ba tayo tutungo? Oo. Nagpunta sila sa ospital. Makalipas lang ang 5 oras ay lumabas na sila. May ipinahid yung doktor na parabang langis pero hindi man lang naibsan yung pangangate ng mag-asawa at lalo pa itong lumalala. Kati! Ay, Diyos ko, ano bang nangyayari sa atin, Vicky? Bumalay ko, hindi ko alam. Paring Unto, ano bang nangyayari sa amin, pare? Pare, kung ako sa iyo, pare, magpaalbularyo ka na, pare. Albularyo? Hindi totoo mga yun. Pare, ang lolo ko, si Lolo Santo, buhay pa. Para namang hindi mo kilala si Lolo Santo. Ang kati!
Hindi naniniwala sa albularyo si Roland at si Vicky at mas lalong hindi sila naniniwala sa kulam. Magpagayon pa man, dahil si Ulto ang merong hawak ng manubela nung oras na yon, hininto niya ang sasakyan sa bahay ni matandang Santo. O mga kaibigan, Santo ang pangalan ng matandang yon. At ito ay kilala na isang tanyag na albularyo sa kanilang barangay. Tao po! Lolo Santo! Lolo Santo! Ah, Ulto! Bakit? May kasama ka? Si Roland pala yung mayaman. Kayo naman po. Kate, albularyo po kayo, di ba? Bakit po pati yata kayo nakikichismosa? Chismoso? Hindi naman. Hindi ako chismoso, iho. Naririnig ko lang naman ang mga kwento-kwento ng mga tao rito sa atin. Alam mo'y wala naman akong pakialam sa pag-angat mo sa buhay at ikinatutuwa ko pa yon. Kaya lang, ang kinagagalit ko yung mga pinagsasasabi ng mga tao riyan na kesyo kaya ka raw yumaman, na kaya ka raw nakapag-uwi ng maraming pera dahil nagkaroon ka raw ng isang matandang malapit ng mamatay sa bansang Amerika. At mayaman daw yon. Tapos nang mamatay, binahagi ang karaw ng pera na nakasulat na sinasabi sa ano na nga ba yon? Sa hukom. Anong hukom? Baka abogado. Ayon. Labo naman ho ng kwento nyo basta yun ang naririnig ko. Magulo Ano ba natin? Napapansin nyo po siguro nagkakamot kami. Pwede po bang magpagamot? Oo naman, langis ko lang ang katapat niyan. Naku, langis din po ang nilagay rito sa amin ng doktor, kaya lang ito yata yung mga nabibili sa mga butike. Mas lalong lumala, Lolo Santo. Hindi, iba ang langis ko. Ito ay nanggaling sa niyog na walang mata, makapangyarihan to, iho. Halika. Nang pahiran ang dalawang mag-asawa, nagulat sila dahil nakakadkad na ang kanilang mga laman. Ang akala nila nung una hanggang balat lang yun. Kitang-kita nilang mag-asawa na inabot na pala yung laman nila tapos napakahapde. Pero yung nilagay na langis ni matandang Santo ay para bang naibalik ang kanilang pakiramdam. Namanhid ang buong katawan ng mag-asawa at maya-maya pa'y sinabi ni Roland yung salitang, albularyo? Totoo pala mga albularyo? Roland, sa mundong ating ginagalawan ay marami pang nakatagong sikreto. Marami pang mga nakatagong sikreto. At ang sikretong ito ay mananatiling bukas sa mga taong naghahanap ng tamang kasagutan sa mga bagay-bagay na tinatago ng dilim at liwanag. Lolo Santo naman, masyadong matalinhaga naman yang mga binibitawan mong salita. Katulad ng sinabi ko, Roland, langis ko lang ang katapat niyan. Lolo Santo, bakit ho ba kami nagkaganito? Saan po ba namin to nakuha? Vicky, siguro wag nyo na lang alamin. Ayokong magkaroon kayo ng kaaway. Basta ang masasabi ko lang, ito lang ang katapat niyan. Okay? Lolo Santo, kung hindi nyo mamasamain, ano bang nangyari sa amin? Nakakain ba kami ng kung ano o ano? Basta, saan namin to nakuha? Hindi ba't hindi ka naman naniniwala sa albularyo? Oo, pero kayo naman ang nagpatunay na totoo mga albularyo. Kung ganon, naniniwala ka na rin na merong mangkukulam. Mangkukulam? Hindi ko pa po nasubukan Pero kung sakaling masusubukan ko, baka sakaling maniwala ko. Nako, hindi mo ba alam? Kaya kayo nagkaganyan dahil nakulam kayong mag-asawa. Kinulam kaming dalawa? Sinong mangkukulam yun? Mahirap nang magsalita. Wala akong tamang pruweba dahil hindi ko naman siya hinuli
at hindi ko naman siya pinapasok sa katawan ni Ulto. Anong pinapasok? Ano yun? Wala. O sige na, dalhin mo na itong langis ko kung saan kayo mangangate. Maglagay kayo ha. Sige po, ito po ang bayad. Anong sabi mo? Bayad ho. Alam mo, malaki ang kaibahan ng albularyo sa doktor. Ang doktor ay nararapat lang na bayaran dahil sila ay nag-aral ng matagal na panahon. Nagpakahirap sa eskwelahan, nagbayad ng malaking tuition. Ang albularyo po ba, di ba parang doktor yan? Oo naman, parang doktor. Pero ang kaibahan ng mga albularyo, kami yung gumagamot na hindi po pwedeng maningil ng pera. Meron kaming paniniwala na kapag binayaran mo kami, hindi tatalab ang anumang panggagamot namin sa mga pasyente. Ngayon, Roland, mamili ka. Pipilitin mo bang ibigay sa akin ng perang yan? O gusto mong bumalik sa'yo yung sakit mo? Ano? Nako, syempre ayoko nang maranasan to. Tsaka mahirap na po. Baka mamaya mapunta lang kami sa mga mamahaling ospital. Maubos pa yung mga pinaghirapan ko sa Amerika. Ganun na nga ang gustong mangyari nang nagpapagawa sa'yo niyan. Ipakukulam ka niya para maubos ang lahat ng meron ka. Ang taong yon ang kauna-unahang matutuwa pag nangyari yon. Gusto niyang makitang naghihirap ka. Ayaw niyang nakitang nalalamangan mo siya. At alam mo ba, yung tao na yon, halos hindi yun makatulog gabi-gabi. Kaiisip. At ikaw ang iniisip nun. Nag-iisip din siya ng paraan kung paano kanya pababagsakin. Pababagsakin? Sino ba siya? Ano bang kasalanan ko sa kanya? Alam mo, Roland, ang taong inggit ay wala kang kasalanan. Inggit nga Diba? Ang hirap sa mga taong inggit, masyado nilang dinadamdamang pag-angat ng tao. Masyado nilang iniisip kung paano sila gagawa ng paraan para sirain ka ng manghina ang loob mo para na yung ginagawa mo hindi mo na ipagpatuloy. Sila ang nai-stress, Roland. Nang dahil doon, lahat ng paraan gagawin nila. Mag-iingat ka, baka hindi lang pangungulam ang ipagawa niyan. Baka isang araw, bigla ka na lang birahin dyan sa daan. Roland, sa klase ng sitwasyon ng buhay nyo ni Vicky, hindi may iwasang sapitin nyo ang pagkakataon na yan. Tandaan mo, Roland, walang gamot sa taong inggit. Upang mapabagsak ka lang, kahit na ikamatay nila at ikamatay nyo pang dalawa, gagawin nila yan. Ganun ho ba? May natutunan po ako, Lolo Santo. Sige na, lumakad na kayo at dumidilim na. At magsasarado na rin ako ng bahay. Baka mamaya dumalo pa yung aswang. Matsambahan nyo pa. Aswang? Sige na. Uwi na. Vicky, gaano kaya katotoo yung sinasabi ni Tatang Santo? Hindi ko alam. Alam mo pare, si Lolo Santo, kailanman hindi sumablay sa mga sinasabihan lalo na kung usaping kulam. Hindi naman kulam yung inggit. Parang nagkatugon na yon. Intindihin mo ako maigi pare. Ang lolo ko, hindi yan magsisinungaling. Una sa lahat, wala siyang mapapala. Kaya pinakamainam dyan, umiwas kayo sa mga taong dapat iwasan. Huwag kayong makisama sa mga taong mga peke, yung may sariling interes. Halos lahat naman pare ng mga nakapaligid dyan sa'yo, kinaiinggitan ka. Kaya mag-iingat kayong dalawa. Ganun ba? Sige. Nang dahil sa nalaman ni Roland na gano'n ang mga tao sa kanya, naisipan niyang bumili ng baril. Pero yung baril na yon ay hindi lisensyado. Araw-araw bitbit ni Roland yung baril niya tapos yung langis na binigay ni Matandang Santo. Anumang oras kasi ay pwede siyang atakihin ng pangangati. Siyempre, nang dahil sa pangangalaga niya sa baril na yon, naisip niyang anumang oras ay pwede niya ring
iputok ito sa taong gagawa ng masama sa kanya. Kaya lang ang problema, wala siyang maisip na taong gagawa nun sa kanya dahil hindi naman niya alam kung sino ba yung taong naiinggit sa kanya. Puwera na lang kung meron ba itong suspetsa. Lumipas ang 1 linggo, ang matandang santo ay biglang nakaramdam ng kung ano sa katawan. Bigla siyang napaluhod sa lupa noon habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Napakainit kasi ng pakiramdam ng matanda na animoy sinusunog ang dibdib niya nung mga oras na yon. Apo ka! Apo! Lolo, bakit po? Ikuha mo nga akong tubig, Apo. Sige po, Lolo. Wala na, paano po kaya si Lolo ko? Buhatin mo nga ako, Apo. Alalayan mo ako. Opo, Lolo. Mabuti na lang talaga. At nandito ka, Apo. Merong umaalalay sa akin. Walang anuman po yun, Lolo. Ano po bang nangyayari sa inyo? Tinalaban yata ako ng kulam ni matandang Biyernes. Si Lola Biyernes po? Yung nakatira po dun sa itaas? Apo, kung ano man ang mangyari sa akin, wala kang ibang pagsasabihin na to kung hindi si Kanole lang. Sino naman po yun? Si Kanole, nanggaling na siya rito. Noong maliit ka pa, 4 na taon na ang lumipas. Maaring hindi mo na natatandaan si Kanole. Apo, kung anong mangyari sa akin, basta kay Kanole mo lang sasabihin. Naniniwala akong naririnig niya ako ngayon. Naniniwala akong alam niya ang sitwasyon ko. At naniniwala din ako na sa mga susunod na araw ay pupuntahan niya ako rito. Apo, ihiga mo ko, Apo, at mamamahinga na ako. Makalipas ang 3 araw, kahit paano ay naging maayos naman ang matandang santo. Tapos bumalik ang mag-asawang Vicky at Roland. At ganun pa rin ang kanilang pakiramdam. Tila ba hindi na tumatalab yung mga pagpahid ng langis ng mag-asawa. Tatang Santo, ang katipo. Ala, para kaming mga sunog na tao na ngayon. Ba't ganito? Dito kayo, dito. Sa pagkakataon na yon, naroroon ang kanyang apo din na driver ng mag-asawa. Paring Unlo, tawag ka ng lolo mo. Laan na yan. Unlo, pwede ba kitang gamitin? Saan ho? Eto na ang tamang panahon para makausap ko yung si Biyernes. Sige na. Oho, lolo, oho. Maya-maya pa, natawag na nila ang mangkukulam na si matandang Biyernes. Inaasahan ko nang tatawagin mo ko, Santo. Biyernes, talagang wala kang kadala-dala. Ilang pasyente pa ba ang dapat mong pahirapan? Hindi ako titigil hanggat merong nagpapatrabaho sa akin. Ang mahirap naman sa'yo, masulsulang ka lang ng konti, bumibigay ka na. Hindi ka ba natatakot sa Panginoon? Kung meron kang Diyos, pues meron din ako. Kung ganon, hindi ka na dapat palang binubuhay. Bakit? Papatayin mo ba ako? Oo! Mabilis na umaksyon ng matanda, dahilan kung bakit ginilitan niya ang leeg ng mangkukulam na si Biyernes. Nang dahil dito, biglang nanumbalik ang karamdaman ng dalawang mag-asawa at ganon din ang pakiramdam ng matandang santo na wala na yung init niya sa dibdib. Lumipas ang 1 buwan. Naging continue naman ang pamumuhay ng mag-asawang Roland at Vicky, kaya lang ganun pa rin, naging tampulan pa rin sila ng kwentuhan na kesyo mayabang daw.
Ayon naman sa mag-asawang Vicky ay wala naman silang ginagawang masama sa mga taong nasa paligid nila, lalong-lalo na sa kanilang mga kamag-anakan na mukhang malaki ang pagkakainggit sa kanila. Kung benta na lang kayo natin tong bahay, layo na lang tayo rito, Roland. Saan naman tayo pupunta? Huwag na. Dito tayo lumaki. Dito tayo tatanda. At dito na rin tayo mamamatay. Uy, ayusin mo nga yung pananalita mo. Ba't ba nagsasabi kang pati-patay? Ano ka ba? Alam mo, lahat tayo sasapitin yun. Kahit na anong iwas natin mangyayari at mangyayari ang bagay na yun. Alam ko yun, kaya lang huwag mong sinasabi, nakakatakot. Sige na nga. Ang matanda naman noon ay bigla na lang nakarinig ng mga salitang kung ano-ano sa paligid ng kanyang bahay. Alam niya sa kanyang sarili na ito ay orasyon ng isang mangkukulam. Nang dahil dito kinontra niya yon sa pamamagitan din ng mga orasyon na kanyang pangbasag, pero sadyang napakalakas ng orasyon na pinakawalan ng mangkukulam. Lolo? Ano pong nangyayari sa inyo, Lolo? Apo, hindi ko na kaya. Apo, kung ano man ang mangyari, pagwalan ako at dumating ang kaibigan ko, si Kanole, sabihin mong si Matandang Biyernes ang may gawa noon. Lolo, hindi po ba napatay nyo na po yung mangkukulam na yun? Oo, Apo. Pero hindi ko maintindihan kung paano siya nabuhay. Lolo! Natuluyan nang namatay ang matandang santo at ang suspetya niyang gumawa nun walang iba si Matandang Biyernes. Palaisipan sa bata kung paanong nakapangulam pa ang matandang yon. Sa pagkakatanda kasi ng bata, huling nakalaban ng kanyang lolo si Matandang Biyernes at tinuluyan niya na yon. 3 araw nang nakaburol ang matandang albularyo nang dumalaw si Roland at si Vicky. Ito, nakikirami kami. Pare, may naikwento sa akin yung pinsan ko. Bakit? Si Matandang Biyernes daw ang pumatay kay Lolo. Di ba nung huling galing dito tinapos niya na yun? Yun nga. Yun ang nakapagtataka. Paano nangyari yun? Nako, delikado yata tayo, Vicky. Sabi ko naman sa'yo, ibenta na natin yung bahay natin tapos magpakalayo-layo tayo. May sinasabi po si Lolo bago siya mamatay. Kung sakaling maiburol na po siya at dumating ang kaibigan niyang Nole, sabihin ko raw po na yung Matandang Biyernes na yun ang pumatay kay Lolo. Bakit? Ano pa bang magagawa ng Nole na yun? Mabubuhay pa ba ang lolo natin? Hindi na. Importante lang pong malaman niya. Habang sila'y nag-uusap, pumasok na si Kanole sa pintuan. Nagulat na lamang sila dahil si Kanole ay nakatayo sa harapan ng kabaong ng matanda tapos babagsak na ang luha. Sinasabi ko na nga ba, may nangyayaring masama sa iyo, Kapanalig. Patawarin mo ko kung hindi agad kita napuntahan. Galing din kasi ako sa kabila, kailangan din doon ang tulong ko at nagkataong mas malapit yung kaya siya ang inuna ko, Kapanalig. Critical din ang sitwasyon niya. Kung ikaw ang inuna kong puntahan, malamang na yung isa kong Kapanalig na pinuntahan ko ay namatay ngayon, Kapanalig. Patawarin mo ko. Sandali ho. Sino ho ba kayo? Bakit ho kayo umiiyak dyan sa harapan ng kabaong ng lolo namin? Ako si Nole. Ay, kayo po yung sinasabi po ng lolo. O bata, ilang taong ka na? 11 po. Sabi po ng lolo ko, pagka raw po dumating kayo sa burol niya,
Sabihin ko raw po sa inyo na si Matandang Biyernes po ang pumatay sa kanya. Isa po siyang mangkukulam. Kaya lang po, Kuya Noli, nakapagtataka kasi nang huli siyang nakalaban ng lolo ko. Sa pagkakaalam po namin, napatay na po yun ng lolo. Ano? Ang ibig mong sabihin ay... Hindi ito pwede. Imposibleng siya yung klase ng mangkukulam na nagkaroon ng siyam na buhay. Habang sinasabi yon ni Kanole, lumapit si Roland at si Vicky at sinabing, magandang araw po. Ako nga ho si Roland. Ako naman po si Vicky. Ako ho si Nole. Kami pong mag-asawa ay naging biktima ng matandang mangkukulam na yon. Katunayan, parang kami pa po ang dahilan kung bakit namatay po ang matanda. May tanong ko lang ho. Ngayong wala na ang matandang gumagamot sa amin, babalikan ho ba kami ng Matandang Biyernes kahit napatay na siya? Roland, yung matandang yun ay merong siyam na buhay. Isa siya sa nakakuha ng ganong klase ng kakayanan dahil naniniwala ako na ang matandang yun ay naging sunod-sunuran din siya sa kanyang pinaglilingkuran. Ang dahil dito, binigyan siya ng buhay na ganon na kahit na yung mismong katawan niya ay nakalibing ay pwede pa ring bumangon at pwede pa ring mangulam at pumatay. Gulat na gulat si Roland sa mga sinabi ni Kanole. Hindi niya maintindihan ang mga salitang yon. Pero yung batang apo ng yumaon na matanda ay napakatalas ng pag-iisip at naiintindihan ng bata yung sinasabi ni Kanole. Isang linggong nakaburol ang matandang santo. Naroon pa rin si Kanole at hindi pa rin umaalis. At nang mailibing na yon, ipinangako niya sa bata at sa iba pang mga kamag-anakan ng namayapang albularyo na ipaghihiganti niya ang kanyang kaibigan. Makinig ho kayong lahat sa akin. Maaring hindi niyo po ako kilala. Maaring ngayon niyo lang ako nakita. Ito po ang tandaan nyo. Lahat tayo hindi naniniwalang simple ang pagkamatay ng inyong mahal sa buhay. Mas lalo na ako. At alam din po natin na siya ay isang albularyo at kumakalaban sa alagad ng dilim. Ipinapangako ko po sa inyo na kahit na namatay na yung taong gumawa niyan sa kanya, papatayin ko siya ulit. Dahil ang taong yun, siya lang naman ang pumatay sa inyong mahal sa buhay na aking kaibigan na parte na rin ng aking buhay. Natatawa ang ibang kamag-anakan ng namayapang albularyo. Binaliwala na lang yon ni Kanole at nirerespeto niya ang iniisip ng mga taong yon dahil naniniwala siya sa kasabihan na ang isang tao ay hindi mo pwedeng basta na lang utos-utusan at paniwalain sa isang bagay na halos ikaw lang ang nakakaalam. Sasama po ako. Saan? Sa akin? Opo, gusto ko rin pong ipaghiganti ang lolo ko. Nako bata, Hindi ka pwede. Meron pong binigay sa akin ng lolo. ha? Ano yan? Isa sa tangan ni Matandang Santo. Bata, iingatan mo to ha. Opo, sabi po ng lolo ko, sumama na lang din daw po ako sa inyo kung sakaling uuwi na kayo. Nako, hindi pwede. Nag-aaral ka pa. Mag-aaral na lang din po ako ng lihim na karunungan kahit po abutin ako ng isang dekadang pag-aaral po. Teka, sino ba yung nanay mo? Wala na siyang nanay. Wala na siyang tatay. Ha? Bakit naman? Parehas na namayapa na ang kanyang nanay at tatay. Isama mo na lang siya kung pwede. Pero, paano yung pag-aaral ng bata rito? Huwag kang mag-alala. Ikukuha ko ng transfer ang bata. At huwag ka rin mag-alala. Madalas kaming magpapadala ng pera sa'yo para sa pag-aaral ng bata. Hindi na kailangan yung. Kaya ko naman siyang pag-aralin tsaka wala naman akong asawa at wala naman akong anak.
Kung meron man akong kasama sa bahay, kapre yun. Kapre? Oo, mga tagapagbantay ko, tsaka 5 yung mag-aaral ko roon. Katunayan, nung nakaraang buwan, kakagraduate lang ng isa. Ginoo, kung mamarapatin mo, dahil ang aking pinsan, wala na ring mapupuntahan. Hindi siya pwedeng manirahan dito, hindi rin naman pwede sa amin. Masama ugali ng magulang ko eh. Kunin mo na lang siya. Ikaw na lang ang tumayong tatay. Alagaan mo siya. Sige. Pero bago yun, kailangan ko munang maipaghiganti yung lolo nyo. Ikaw ang bahala. Mag-iingat ka lang. Ikaw na rin ang nagsabi. Siya ang buhay ng matandang yon. Saan ko ba siya matatagpuan? Malapit lang ang bahay niya rito, sa gawing itaas. Nang malaman ni Kanole ang bahay ng matandang Biyernes, hindi siya nagsayang ng oras at agad niyang tinungo ang lugar. Kasama niya ang bata na magpahanggang ngayon ay hindi pa natin pwedeng pangalanan. Pero pwede nating tawagin sa alias. Sigurado ka ba, bata? Nasasama ka sa akin? Opo, Kanole. Sasama po ako sa inyo. Basta po pag-aaralin nyo rin po ako sa school at isasabay ko na rin po ang pag-aaral ng lihim na karunungan. Ganun ba, RR? Sige. Tao po! Tao po! Sa pagkakataon na yon, tumatawag na si Kanole sa labas ng bahay ng matandang Biyernes. Pero walang lumalabas at wala siyang nararamdaman na kung ano roon. Hanggang sa naisip niya na hindi kaya ang matandang yon ay bumalik sa kanyang pinaglibingan. Yun ding oras na yon ay nagtungo sila sa sementeryo. Mabuti na lang o konti pa lang ang mga nakalibing doon. Nang dahil dito, madali niyang nahanap yung mismong pinaglibingan ng matanda. Meron namang kasing nakasulat doon. Yung sulat na mukhang inukit lang sa mismong nicho nang ito ay lagyan ng palitada. Nakatayo silang dalawa doon ni RR habang sinasabi yung mga katagang, wala akong pwedeng ibang pagbintangan kung hindi ikaw. Matandang Biyernes, alam kong bumabangon ka pag gusto mo. Magpakita ka sa akin. Maya-maya pa yung pwesto nila ay biglang hinangin nang dahil sa maraming tuyong dahon doon. Nagsilbing ipo-ipo yung hangin at nagpapaikot-ikot lang ito sa nicho ni matandang Biyernes. Magpakita ka. Alam kong alam mong nandito kami. Maya-maya pa may sumagot sa kanila pero yung sumasagot ay hindi nila makita. Magkikita rin tayo mamayang gabi. Mamayang gabi. Ipalalasyap ko sa iyo ang ikatatlo kong buhay. Ano? Bakit mamayang gabi pa? Bakit hindi pa ngayon? Mamayang gabi ang tamang paglabas ng ikatatlo kong buhay. Antayin kita kahit saan ka pa. Nang dahil doon, bumalik muna si Kanole at si RR sa bahay ng matandang santo. Maya-maya pa ang mag-asawa ay dumarating at nanghihingi ng update kung ano bang nangyari. Hindi rin kasi mapalagay ang mag-asawa dahil sinisisi rin nila ang kanilang sarili sa pagkamatay ni matandang santo. Magandang hapon po. Pasensya na po kung napunta kami rito. Gusto lang po naming malaman kung ano na pong nangyari. Hindi naman po kami chismoso kaya na may chismosa. Kaya lang po kami nandito kasi naisip po namin na mukhang isa kami sa may kasalanan kung bakit namatay si matandang santo. Alam mo, Vicky, hindi mo dapat nasisihin ang sarili mo. Kaming mga matitinong albularyo na nasa hanay ng kanan ay handang magbuwis ng buhay para lang sa buhay ng iba. Ganun ho ba? Ano na po bang nangyari? Tapos na po ba ang matandang yun? Hindi pa. Maya-maya lang, pagdilim darating yun. Ho? Sigurado po kayo?
Oo, darating siya. Kaya ikaw, Roland, maganda ka. Dahil naniniwala ako. Yung ikatatlong buhay na ipadadala niya rito, hindi biro. Teka lang po. Bakit ako? Ano hong kinalaman ko ron? Roland, makinig ka. Kung sino ang nasa loob ng bahay na to ay madadamay. O kaya naman kung gusto nyo, umuwi na kayo mag-asawa para hindi kayo madamay. Pinauwi noon ni Roland si Vicky dahil natatakot siyang baka kung ano ang mangyari sa kanyang asawa. Ganun pa man, naiwan si Roland upang labanan kung anong klaseng nilalang ba ang darating sa bahay na yon. 4 na oras pa ang lumipas. Inaantok na noon si Roland. Roland, matulog ka na dyan. Oho, Kanole. Nang makatulog na si RR at si Roland, napasilip si Kanole sa pintuan at dito niya nakita yung 2 lalaking nakatayo. Kahit na napakadilim ng mga oras na yon, kitang-kita niya ang 2 yon dahil maliwanag ang paningin niya sa paligid. Kayo na ba? Kayo na ba yung ikatatlong buhay na pinadala dito ni Matandang Biyernes? Sigaw ni Kanole sa 2 lalaki. Unti-unti yun lumapit at kapansin-pansin na napakabaho ng 2 yon. Umaalingasaw yon sa labas at sa loob ng bahay, dahilan kung bakit nagising si Roland at yung bata. Kami nga! Wika nung isa. Kanole, ano ang mga yan? Roland, sila yung ikalawa at ikatatlong buhay ng matandang mangkukulam. Maaring hindi mo maintindihan pero hindi ko muna pwedeng ipaliwanag sa iyo ngayon dahil meron tayong kalaban. Maniwala kayo o hindi, yung sinasabing ikalawa at ikatatlong buhay na pinadala ng matandang mangkukulam na si Biyernes ay parehas na aswang. Animoy, kambal ang 2 yon dahil iisa ang klase ng boses, iisa ang tangkad at iisa ang klase ng katawan at iisa rin ang kayang gawin. Sumugod ang mga yon kahit na hindi pa lumalabas sila Kanole. Agad niyang isinarado yung pintuan at bintana. Kami nga! Buksan mo to kung talagang matapang ka. Roland, Arar, dito lang kayo Dadan ako sa likod. Pag nahuli ko ang isa dyan, iahagis ko rito. Pagtulungan nyo, ha? Opo. Paglabas ni Kanole ay mabilis siyang tumakbo at nadampot niya yung isa. Kasabay noon yung pagsipa ng pintuan tapos nginudngud niya sa loob ng bahay yung isa sa aswang. Pinagtulungan naman yon ni RR at ni Roland at yung natitira pang isa ay hindi niya binigyan ng pagkakataon. Hinati niya ang katawan nun sa pamamagitan ng matalas na punyal. Nang mahati ang katawan ng isa ay bigla yon naglaho. Ganon din yung binubugbog ni Roland at ni RR. Nawala, Kuya Roland? Oo nga bakit nawala? Kanole, ano po bang nangyayari? Akala ko'y tao yung kalaban natin. Roland, yung kalaban natin ay ikalawa at ikatatlong buhay ng matandang mangkukulam. Kapag napatay ko ang isa ron, mawawala rin yung isa. Yan ang katangian ng isang mangkukulam na merong mataas na kakayanan. Hindi ko po kayo maintindihan, Kanole. Talagang hindi mo maintindihan, Roland. Hindi bale, abangan na lang natin yung 6 pa. 6? Di ba po 2 pa lang po yung natapos natin? Ang isa ron, yung tunay na katawan ng matandang yun. Asahan nyo, baka hindi lang aswang ang makalaban natin. Baka meron pang iba. Kung ako sa iyo, Roland, bumalik ka na lang sa inyo at isama mo na lang si RR. At nang sa ganon, hindi pa kayo mapahamak. Pabayaan nyo ko sa laban na ito. Kayang-kaya ko to. Ayaw umalis ng bata. Ayaw din umalis ni Roland. Gusto nilang masaksihan ang mga susunod na mangyayari at gusto rin nilang lumaban. Si Roland nung mga oras na yun ay binigyan ni Kanole ng isa sa kanyang kasuotan
Maniwala kayo o hindi, biglang tumapang si Roland tapos ang pakawari niya sa kanyang sarili ay merong sumanib sa kanya na isang malaking tao. Bandang madaling araw, merong kumakatok sa pintuan. Gising na gising pa rin si Kanole ng mga oras na yon. Sino yan? Pagbuksan mo ko ng pintuan. Ako, ang ikapito at ika-anim na katawan at buhay ni Biyernes. Pagbukas ni Kanole ay bigla siyang sinakal ng napakalaking mama. Triple ang laki ng katawan at taas ng taong yon. Binitbit nito si Kanole palabas at madaling hinampas sa puno. Tumama tuloy siya sa sanga na naputol at merong tulis. Dalawa sa katauhan at sa buhay ni matandang Biyernes ang nasa akin. Umanda ka sa akin. Pag nakawala ako rito, papatayin kita. At paano naman mangyayari yon? Sadyang napakalakas ng nilalang na sumasakal kay Kanole. Hindi niya mawari kung anong klasing nilalang ba yon. Hanggang sa nang lumuwag ang pagkakasakal nito sa kanya. Nagawa niyang undayan ng sipa yon sa kanyang sikmura, dahilan kung bakit siya nakawala. Nang makawala si Kanole, medyo napaupo siya sa lupa at nakahawak siya sa kanyang leeg. Pagtingin niya sa nilalang ay bigla na lamang itong nawala sa kanyang kinatatayuan. Naanimoy, kaya nitong tumagos sa lahat ng bagay na malapit sa kanya. Sige, magtago ka. Yan naman kayo magaling eh. Ngayon naiintindihan ko na. Hindi totoo na siyam ang buhay ni matandang Biyernes. Kayo ay kanyang mga kasamahan. Merong kayong grupo. At ang matandang iyon ay nakalibing na. Ngayong wala na siya, isa na lang ang nagpapatakbo sa inyo, yung mismong kinikilala niyong Diyos. Kaya humanda kayo sa akin at alam ko na ang totoo. Maya-maya pa, may sumipa mula sa likuran ni Kanole. Muli na naman siyang natusok ng putol na kahoy. Ganon pa man, yung kahoy na putol ay nabakli lang sa kanyang katawan. Paglingon niya sa nilalang ay bigla yon nawala. Ganon talagang gumagamit ka pa ng mahika. Kala mo siguro hindi kita malalaman kung nasaan ka Pumikit si Kanole, tapos naglabas siya ng kulay pulang anyo o kulay pulang panyo at ipiniring niya sa kanyang mga mata. Aba, ano yan ha? Anong ibig sabihin niyan? Bibigyan pa kita ng partida. Nakapiring ang aking mga mata pag pinatay kita. Natatawa ako sobra. Akala naman siguro ng nilalang na yon ay kayang-kaya niya si Kanole kahit na ito ay merong piring. Maya-maya pa meron itong sinesenyas. Yung senyas niya ay may mga nagdatingan na halos kapwa niya. Maniwala kayo o hindi, kitang-kita rin ng batang si RR yung katawan ng matandang Biyernes. Kuya Roland, yan po si matandang Biyernes yung mangkukulam. Ha? Yan ba yun? Opo. Kung ganun, totoo ngang bumangon ng kanyang katawan. Hindi ko po alam kung totoo po yan. Pero siya po talaga yun. Yan po yung mukha ng matanda na yun. Naku, delikado tayo. Kanole, mag-iingat ka. Nandyan ang matandang Biyernes, kumpleto na sila. Hindi pa rin tinatanggal ni Kanole ang pagkakapiring sa kanyang mga mata. Katulad ng sinabi niya, bibigyan niya ng partida yung kakalaban sa kanya. Halos sabay-sabay silang sumugod, maliban lamang sa katawan ng matandang Biyernes. Biglang nawala si Kanole sa kanilang harapan, dahilan kung bakit nagkanda umpog-umpugan ang mga ulo ng mga naroroon. Saan ka nagpunta? Madaya, Kanole. Nasaan ka?
pakialamero. Hindi nila alam na sa likuran pala. Maniwala kayo o hindi, tigi-tigisang saksak lang ng punyal sa likod ang mga yon. Unti-unti silang nawala. Panalo na tayo! Yay! Panalo na tayo, Kuya Roland! Hindi pa. Ayun pa ang matandang Biyernes. Sa pagkakataon na yon, tinanggal ni Kanole ang pagkakapiring niya sa kanyang mga mata. Ikaw pala si matandang Biyernes. Paano ka nabuhay? Ha? Simple lang. Katulad ng sinabi mo. Na ano? Basta. Kaya lang ako nagpakita sa iyo para sabihin ang mga gusto kong sabihin. Nole, binabati kita dahil ikaw ang taong tunay. Ikaw ang taong may kakayanan na kayang magligpit sa aking grupo. Alam mo'y matagal ko nang hinihiling na sana'y matapos na to. Na sana'y may dumating na tao para tapusin ang problemang to. Kaya lang ang kinasasakit ng loob ko, Nole. Inabutan na lang ako nang hanggang paglibing ko pero walang taong dumating. Alam mo, sa totoo lang, kaya lang ako nagagalit-galitan noon kay matandang Santo. Dahil gusto kong tawagin kanya. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Gusto kong matapos na ang matagal kong paghihirap, ang matagal kong pagiging alipin sa aming grupo. Hindi totoo na siya ang aking buhay dahil ang lahat ng mga napatay mo ay aking mga kasamahan na siyang nagpapahirap sa akin bilang isang mangkukulam. Pero yung inyong pinaglilingkuran nasaan? Nandito lang siya. Nole, hihingi ko sa iyo ng pagkakataon. Talunin mo siya, Nole. Talunin mo siya. Pagpahanggang ngayon hindi niya ako tinitigilan. Pagkatapos noon, biglang nawala ang matanda sa kanyang harapan. Maya-maya pa naramdaman na ni Kanole yung pinaglilingkuran nila. Napatingin siya sa mataas na puno kung saan yung mga puno ay parabang nahahawi. Tapos merong usok na kulay itim doon. Kulay itim talaga yon. Mas maitim pa siya sa gabi. Oh hindi, demonyo to ah. Marami ang panahon na lilipas. Magkikita tayong muli. Teka sandali, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Hindi pa ito ang araw. Hindi pa ito. Bumalik ka rito. Ikukulong kita sa mga pinagkulungan ko. Sa mga katulad mo. Itatapong kita sa mundo ng aking mga gabay. At nang sa ganon hindi ka na makalabas. Nakita rin ni Kanole ang mukha nun. Sadyang nakakatakot. Mabuti na lang ang bata at si Roland ay hindi nakita yun. Dahil tiyak na hihimatayin sila. Dito naging maliwanag ang lahat. Na hindi totoo na siyam ang buhay ng yumaong matandang mangkukulam. Siyempre, ang bata ay isinama ni Kanole at ipinagpaalam sa kanyang mga kamag-anakan. Makinig po kayong lahat sa akin. Matagal na pong patay ang matanda at hindi totoo na siya ang buhay niya. At yung mga nakaengkwentro namin, mga kasamahan niya yun. Inamin din ng matanda na yung mga kasamahan niya ay matagal nang nagpapahirap sa kanya. Matagal nang gustong umalis ng matanda ron pero hindi siya makalis. Merong nagpakita sa akin ang kanilang pinaglilingkuran. Kaya lang ang problema, bigla siyang nawala. Aantayin ko na lang ang panahon na magkita kami noon at pinapangako ko sa inyo na tatapusin ko yun. Siya nga ho pala, ang batang si RR ay isasama ko. Hawak ko na ang transfer ng bata sa pag-aaral sa amin. At syempre, ako na rin ang bahalang magpaaral sa kanya. Wala kayong gagastusin. Huwag kayong mag-alala, hindi masama ang ugali ko. Akong bahala sa batang to, ituturing ko siya bilang isang tunay na anak. Kung hindi nyo lang po na itatanong, wala ho akong pamilya. Wala akong asawa, wala akong anak. Wala rin akong tatay, wala rin akong nanay, wala akong kapatid. Kaya makakaasa kayo na ang batang si RR ay hindi ko pababayaan. Kung sakaling matapos niya ang pag-aaral niya hanggang kolehiyo o kaya na may hanggang high school, titiyakin ko rin po sa inyo na marami na siyang natutunan sa akin bilang isang manggagamot. Maraming salamat ho sa inyo.
Bago umalis si Kanole sa lugar, maraming nagbigay sa kanila ng panggastos ng bata, tapos pamasahe pabalik. Sa totoo lang, ang pera ni Kanole nung mga oras na yon ay konting-konti na lang, at ang plano niya ay dadaan siya sa isa niyang kapanalig sa kabilang bayan upang mangutang. Ganon pa man, ginamit yon ni Kanole upang ipanggastos sa biyahe, at ang mag-asawang Roland at Vicky ay nagbigay din para sa bata at sa pamasahe. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasihan kayo sa isang mahaba nating kwento. At i-announce ko lang po, wala akong ginagamit na Facebook. Baka ho may makita kayo na gumagaya sa akin, hindi po ako yun. Maiging i-report nyo na lang po. Okay? Maraming salamat po, at baka sakaling may upload pa tayo mamaya, abang-abangan na lang po.